Sinasabing ang isang paggalaw ng katawan, senyas ng ibang bahagi ng katawan ay may kahulugan dahil isa itong paraan ng komunikasyon. Pero alam nyo bang ang body language ay hindi lang pang-komunikasyon? Yan ang alamin natin sa balitang ito ni Jackie Sai. Napag-alaman na sa pamamagitan ng body language, hindi lamang natutukoy ang emosyon ng tao, kundi ang kapasidad ng memorya nito. Sa bagong pag-aaral na isinagawa ng mga estudyanteng sina Ruth Proper at mga kamag-aral nito sa Montclair State University, natuklasan ang magandang epekto sa pag-iisip ng clenched fist o mahigpit na pagsarado ng kamao bago magmemorya ng mga salita. Binubuo ng 5 grupo ang pag-aaral na ito kung saan binigyan sila ng 72 salita upang alalahanin. Ang unang grupo sa loob ng 90 segundo ay nagsarado ng kanang kamao, samantalang ang pangalawang grupo ay gumamit ng kaliwang kamay bago memoryahin ang listahan. Ang pangatlong grupo ay gumamit ng kanang kamao bago magmemorya at kaliwa naman sa pag-alaala. Ang pang-apat naman ay nag-umpisa sa kaliwa at nagbahagi gamit ang saradong kanang kamao. Ang pang-5 grupo ay tinatawag na control group kung saan hindi nagsarado ng kamao ang mga miyembro nito sa sinasagawang pag-aaral. Dahil dito, natuklasan na sa simpleng pagkilos habang nag-iisip ay nagdudulot ng pagbabago sa memorya. Kaya naman paalala ng mga researchers na ito na huwag isiping makikipag-away ang mga nagsasarado ng kamao marahil sila ay sumusubok lamang mag-isip ng nakakalimutang bagay at alaala. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jackie Sai.